Ito, kompletuhin na natin ang ating morning barkada kasama ang ating Tito Aljo Bendijo live dyan sa Davao City. Masarap ba ang durian dyan, Aljo? Mukhang natikman mo na eh. Good morning! May buntag, Dayan, Gab, and Dayomi. Live mula dito sa pusod mismo, sentro ng Davao City. Dito po tayo mismo, sa likuran ko, yung City Hall ng Davao. At pakikita lang natin ha, kasi nga napapaligiran nito ng mga landmarks. Ito mga kilala mga establishments malapit sa City Hall. Yung San Pedro Cathedral, yan, kilalang kilala yan. Yung Sangguniang Panglungsod Building, katabi lang yan ng City Hall. Ito, San Pedro Cathedral. Yan. Itong San Pedro Street. Ayan. Mahaba po yan. Nilalakad ko lang yan dati. Nag-aaral pa lang ako doon sa Claveria hanggang Bangkeruan. Nilalakad ko lang yan. Yung Crooked Road, sa harapan ko mismo. At yung mga vintage na mga establishments, nandirito pa rin. So again, live po tayo ngayon dito sa Dakbayan sa Davao. Maayong buntag sa inyong tanan. And speaking of health protocols, mga kaibigan, matindi at talagang mas mahigpit na ipinatutupad ngayon dahil may pandemya at para maiwasan ang pagkalat pa ng COVID-19. Baka kasama natin live ang hepe po ng Davao City Police Office, si Colonel Kirby Craft. Colonel, maayong buntag, rise and shine, Colonel. Madayaw na buntag sa inyong tanan, Rise and Shine Philippines. Okay, so meron tayong curfew sa ating mga kababayan dito sa Davao, mga bumibisita sa Davao. May curfew po tayo alas 9 hanggang alas 4. Detalye po nito, Colonel Craft. Opo, kung inyo pong matatandaan, nag-upgrade po muli tayo sa General Community Quarantine na kung saan nagkaroon po tayo ng paghihigpit sa mga quarantine protocols dito sa Davao City. At isa na nga po ito pong pagpapatupad po ng curfew at ng liquor ban. Opo, so yung liquor bans, kailan po na naipatupad at hanggang kailan po yan, sir? Yung itong liquor ban? Sa executive order po natin, itong liquor ban po natin hanggang sa magtapos po ang taon. So December 31, 2020. Opo. How about itong, balikan ko lang po yung curfew, kailan po naipatupad yun? Hanggang kailan? Itong 9 to 4 a.m., 9 o'clock ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Base na rin po ulit sa ating executive order, ito po ay magtatapos po sa December 31, 2020. Opo. Malapit na po simbang gabi, ano po ang mga panuntunang ipinatutupad nyo dito, Colonel? Opo, unang-una, yung pa rin po, yung limited po, yung pwede pong pumasok sa mga simbahan. So, dinetermine po natin yung mga allowed na bilang ng mga magsisimba. So, ito lang po yung pwede natin papasukin sa loob po ng mga simbahan. Depende po sa laki o size po ng ating mga simbahan. Pag sinasabing limited, ilan po yan? May informasyon tayong nakuha from IATF, 30% ang capacity sa loob ng mga simbahan. Tama ho ba? Opo. Kung makikita nyo po, pag pumasok po kayo sa simbahan, talagang may marka po yung mahabang upuan. So, dalawa lang po yung ina-allowed po rito. Okay, so malinaw ha, may curfew, may liquor ban. So, ibig sabihin pag liquor ban, wala talagang ibinebentang alak po dito, sir, kahit umaga? Opo, bawal po. 24 hours po ang ating 24 liquor hours. bus dito. Opo, pwede silang bumili sa labas ng Davao. Paano kayo papasok nila, di may iwasan? Hindi po sila makakalusot po at meron po tayong mga border checkpoint at quarantine control points. Okay, sa mga bumibisita naman papuntang Davao from southern part ng Mindanao, itong General Santos, Digo City, and Tagum, Northern Mindanao, paano po sila pupunta ng Davao? Ano po ang mga requirements ang kanila pong ipipresent sa ating pong mga nagbabantay po sa ating mga borders? Dito po naman sa ating paggaling ka po sa Island of Mindanao, pupunta ka rito sa Davao City, unang-unang hinahanap po natin ay yung travel authority. Okay. At siyempre yung company ID at anong purpose mo, bakit papasok ka sa Davao City? Ikaw ba ay APOR or non-APOR? Opo. Do they have to present itong negative RT-PCR test result? Pag dito ka po galing sa Mindanao, hindi na po ito nire-require. Opo. Ang mahigpit po tayo, yung manggagaling po sa Visayas at sa Luzon. Opo. Okay. So, meron akong narinig, sir. Ito ba, hindi ko lang, I'm not so sure kung ito ay naging ordinansa na mandatory ng pagsusuot ng face shield maliban sa face mask.
Opo, may lumabas po tayong Executive Order Okay. number 65 Okay. na kung saan nire-require po ang face shield sa mga pampublikong lugar at sa mga government offices. So iba na po ito kasi sa Metro Manila, magsusuot ka lang ng face shield kung sasakay ka ng mga public transportation at papasok ka sa loob ng establishmento dito. Kahit nasa labas ka, magsusuot ka pa rin ng face shield, tama ba? Tama po yun, yung pong, kung nasa pampublikong lugar ka po. Okay. Kung mayroong mga event, may pag-gathering, so kailangan require po dyan ang face shield. Okay. How about yung peace and order? Kamusta naman po dito, Colonel, na may pandemya? Opo, maganda po ang naging resulta nito sa pananatili po natin ng peace and order. Generally po, bumaba po talaga ang ating crime statistics. Napansin So ko, like sa ibang lugar sa Pilipinas, ganun din. So dito, ganun din, mas mababa talaga. maybe because of ito sa curfew, no, na pinatutupad and liquor ban. Opo, dahil po limited ang galaw ng tao, marami po tayong mga security forces na nasa karsada. So Opo. talagang magdadalawang isip yung mga may gustong gawing masama. So napapansin nga natin dito sa mismo sa San Pedro Street, wala talaga, no? Iilan lang ang mga taong dumadaan po dyan. Last week ay nag-request daw kayo ng additional force para tulungan na i-enforce yung quarantine restrictions. Bakit po? Marami bang lumalabag sa quarantine protocols, Colonel? Kung makikita nyo, yung kapasidad po ng parang sa bed hospital to pag dumarami yung nagkaka-COVID, so napupuno yung ospital. So kami naman dito, habang dumarami yung ating nagpa-positive, so dumarami rin yung ating nilalockdown kung saan ginagamit natin yung mga pulis. Opo. So kailangan natin ng additional personnel. Opo. Ano po yung common violations na hanggang ngayon ay inyo pong naoobserbahan dito po sa Davao City? Sa on the record namin, ang pinakamarami naming violation na na-apprehend is ang social distancing. Then followed by curfew violators. Opo. Pag may mga ganong klase mga paglabag, ano po mga parusa ang may multa ba o parusa ang nag-aantay sa kanila? Pinapailan po namin ito ng kaukulang kaso po Naku, through mahirap regular filing. Oo. Ngayon pong malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang po, Pasko na. Magkakaroon ba ng dagdag pang security dito po sa lungsod para masigurong may patutupad ang health and safety protocols, Colonel? Opo, nag-request po ulit kami sa ating Police Regional Office 11 upang mas madagdagan pa yung ating puwersa dito sa Davao City. Okay. Peace and order na pag-usapan. How about drug problem natin? Nandiyan pa rin po ang banta ng droga dito sa Davao. Kamusta po? Napaka-minimal po ng drug natin dito na nahuhuli natin. So, maliit lang. Opo. Sa Manila, nakausap ko doon si Director General Wilkins Villanueva, taga Davao. Maayong buntag sa imo, sir. Nag-shift na sila sa marijuana. Wala na po yung shabu dito. May shabu pa ba? Napaka-minimal po. Opo. Hindi po talaga gano'n na ikukumpara mo sa mga previous years na operasyon na nagresulta sa pagkahuli. Itong shabu ay napaka-kaunti lang. Opo, sige. Paalala na lang, Colonel, sa lahat ng ating mga kababayang Davaoenyo o kaya yung mga pupunta dito, bibisita sa Davao City na meron pa rin po tayong pandemya, wala pang gamot, wala pang bakuna at alam naman natin tumataas ang bilang hindi lang dito sa Davao kundi sa maging sa ibang lugar sa buong kapuluan. Paalala po, ano po ang dapat nilang gawin para maiwasan na sila ay masampahan ng kaso at sila ay maharap sa anumang mga problemang legal dahil po dito sa pinatutupad na mahigpit na pinatutupad na health protocols. Opo, muli po, hindi po kami nagsasawang paalala sa mga Davaoenyos na ang Davao City po ay under general community quarantine na kung saan limited po yung paggalaw po ng mga tao. So meron lang po tayong mga authorized person outside the residence. So muli, upang maiwasan po itong pandemic na ito, wala pa pong gamot dito, inaantay pa natin yung vaccine. So ang pinakamabisa ay manatili po sa bahay. So maging masunurin po tayo. Alam ko po ang mga Davaoenyo ay disiplinado. Maraming salamat, Colonel Kirby Craft, ang hepe ng Davao City Police Office. Okay, so nakita ninyo landmarks, ulitin ko lang babanggitin ko lang. Sa likuran ko, City Hall of Davao. Alright, sa gilid, Sangguniang Paglungsod, City Engineer's Office. Sa harap, nandun yung San Pedro Cathedral.